talaga yung usok na. Hindi pa ganito yung takbo na sir. Opo. Ito, grabe, mas naging aggressive to. Solid to. Solid. Naka 4th gear ako. Oh. What? Grabe yung hatak. Solid to guys, black box. Building na nag-18 po. Wow. Ganda ng hatak niya sa segunda. Konting tapak ko lang dun. Hindi ko kailangan pigain eh. Yung sa dati na pagkaganon po, grabe yung parang pusit eh. Hello guys, so ayun na nga, based sa video natin, we opted for stage 2 tuning. During dun sa first uploads ko na nung unang biyahe namin, it was just a Euro tune. So, explain ko lang sa inyo kung ano ba yung nangyari dun sa unang mapping. Pinakita rin sa akin nung tuner kung ano yung itsura ng mapping ko before. And what happened there is tinanggal yung limitation ng boost limiter. Kumbaga, ito papakita ko lang sa inyo yung example ng itsura ng mapping. And so, ina-explain din to sa akin nung tuner si Blackbox. Ina-explain niya rin sa akin yung mga ito, kahit na wala ko naintindihan, syempre wala naman akong alam sa ganito eh. So first time kong totally parang magkaroon ng actual input pagdating sa pag-tune or pagmamapping. So konti may mga nakukuha ko, especially yung mga values na to, yung mga nakikita nyo. So yan, lahat yan carefully dinidiscuss or ina-explain yan nung tuner. Pero yun, ang nangyari dun sa boost limitation nung sa ECU ko, nakatanggal siya. So naka-flat lang siya. Imbes na ganito na merong graph na paakyat up to sa peak niya, yun totally naka-flat lang siya. So all levels ng RPM, ito gets ko to, RPM to eh. Yung 500 to so all levels ng RPM parang iisa lang yung boost. Kumbaga walang limit yung boost, parang all the way, sige, bigay lang ng power. And also guys, ito very important to, no? Kasi if you guys don't know, yung mga fault codes sa ECU, yun yung kasi yun yung nag-i-issue ng check engine. So syempre yan, dinesign yan ng ng manufacturer. Dinesign yan na meron yung mga fault codes para if ever merong issue yung sasakyan, lalabas yung fault code na yun at makikita mo at magkaka-check engine yung sasakyan para pag in-scan siya, makikita sa scan kung ano yung fault code niya. May issue ba sa turbo, may issue ba sa kung saang part ng sasakyan. Ngayon, dun sa unang mapping nitong Montero, may mga naka-hide or mga naka-disable na fault code. Meaning hindi ko makikita or
may time, yung kumbaga parang pag nagka-problema na yung sasakyan hindi lalabas yung check engine kasi nga naka-hide siya, naka-disable siya. So pinakita rin yun sa akin nung tuner. Dun pa lang sa part na yun nire-risk na natin yung kumbaga parang utak ng sasakyan natin, which is yung ECU. Kasi may mga ganun nga, may mga option pala ang tuner na i-disable yun na ano. So si Black Box, pinakita niya talaga. Ako rin kasi gusto kong makita So kumusta naman po yung sa mga fault codes, naibalik na ba yung fault codes niya, like parang lahat naka-enable na. So yun, sa pinakita niya sa akin, lahat naka-check na, lahat okay na. If you guys could recall, maraming videos ako na na-upload na may check engine ako. So ang nangyayari kasi nun, nagli-limp mode yung sasakyan. Yun yung parang safety mode ng Montero, no? Na kapag it's too much boost, isa-safety mode niya si Montero. So magli-limp mode siya, hihina yung power and all that. So ganun yung nangyari. 2 beses siya nangyari. Una, pina-check ko kay kay Zix Performance, explain naman sa akin. So akala ko normal lang Pero nangyari siya the second time around. Tapos all I thought kasi is during the first attempt ko na parang alam mo na nagtry tayo mag top speed sa expressway. Medyo maulan nun, medyo basa. Kaya parang ang explanation sa akin dun sa first case ng pag-limp mode ni Montero is masyadong marami yung hangin na nahihigop, at the same time may kasama siyang moist, may kasama siyang particles ng tubig. Kaya nagganon siya. Pero yung second time kasi, which is hindi ko na siya napacheck since hindi naman ako nagpunta ng Manila that time. So, syempre, during the first time, akala ko normal lang. Mukhang nangyari lang siguro yung una. Pero kasi, yung second try ko, dry na yung area that time. So, gabi siya. Tapos, tuyo na, as in walang ulan, hindi rin nanggaling sa ulan. Pero nag-limp mode pa rin siya. So, dahil parang nagpakakampante ako, niyaan ko na lang since alam ko naman na yung parang dinidiskartehan ko siya na na nire-reset ko na lang yung battery tas babalik na yung power niya. Pero yun nga, may underlying issue na pala. Just to let you know guys, si Black Box Tuner is nag-aral yan sa HP Tuning. So international na online tuning school, something like that. So may certificate siya dito. Tapos, hindi lang yan guys. So, bukod sa nag-aral siya ng tuning, syempre, hindi siya magiging relevant kung wala ka ring idea sa mismong internals ng sasakyan. Like, paano nagfa-function yung bawat parts ng sasakyan, like yung mga intake, turbo, injection, yung mga ganyan. So, si Black Box, nag-aral din siya ng automotive. Kaya may idea rin siya sa lahat ng mga components or parts ng sasakyan, and very crucial siya of course sa tuning kasi hindi naman pwedeng parang alam mo lang siya by the book. Kailangan din na aware ka rin sa functions ng mismong engine or ng components ng sasakyan. So syempre ako medyo keen din ako pagdating sa nagdadalawang isip din ako kasi as much as possible alam ko naman na dyno tuning is kind of like the finest. Kumbaga yun yung pinaka-top na option natin kapag we're opting for a reliable tune. Kasi dun makikita mo yung actual stats and everything kapag ka nasa dyno tuning ka. Sa mga dyno naman is nag-a-allow sila to, if you have a tuner with you na dadalhin mo sa isang dyno area, so parang doon gagawin yung tuning para ikaw rin kampante ka na alam mo yung stats ng magiging tuning ng ECU mo. Dito sa Baguio, walang reliable na parang dyno area somewhere dito sa Baguio. So naghanap na lang talaga ako ng tuner na yung mapagkakatiwalaan ba. Kasi marami ring tuners dito sa Baguio, to be honest. And yung iba nga nakikita mo na lang sa post, tipong mga maraming reactions. Pero magtataka ka, I opted for Black Box Tuning na halos kung titingnan mo yung social media nila, hindi siya maingay, hindi siya kilala.
Hindi siya ano. So hindi sila nagmo-market ng tuning nila as compared dun sa iba na halos, alam mo na yun, when it comes to social media marketing, mino-market nila sa online yung mga ginagawa nila. So dun ko kumbaga dun ko mas naintindihan how tuning works, not specifically yung ganito yung pinakita ko na ganito, ganyan, mga ganyang mapping. Wala akong maintindihan sa ganyan. So sabi niya nga, hindi biro yung presyo ng pagbili natin sa sasakyan. So pagdating sa tuning, hindi rin dapat bara-bara yung basta gusto lang natin palakasin yung sasakyan, papalakasin na natin. So we always need to think about ano yung pwedeng maging possible na risk nun. So syempre, especially kung brand new yung sasakyan nyo, bibili kayo ng brand new tapos magpapatune na lang kayo basta-basta sa mga, alam mo na yun, yung mga lumalaganap na tuners ngayon. Ang reason or purpose naman natin kung bakit tayo magpaparimap, gusto natin lumakas yung sasakyan. So yun ang kadalasang parang ibibigay sa'yo ng mga tuners na gusto mo malakas, sige, ganito, ganyan. Ganun yung nangyayari, and then we're seeing a lot of really affordable na tuning prices. Kung i-compare nyo siya sa mga dyno tuning na reliable talaga na kilala, ang layo ng price, sobrang bagsak. Pero yun, we don't know the risk of it long term. So yun yung ina-explain ni Black Box when it comes to tuning. Kumbaga bumili kayo ng mamahaling sasakyan tapos ipapatune nyo lang sa kung saan para lang makamura, tas ang concept lang is palakasin yung sasakyan. So actually pinakita pa nga sa akin ni Black Box yung mga nagme-message sa kanya ng mga parang, alam mo na, mga kilalang tuner sa iba't ibang lugar, nag-PPM sa kanya, nagtatanong kung may ano na ba, may mapping na ba siya para sa ganitong sasakyan. Tapos so that's one proof na pinakita niya sa akin. Tapos meron mga nasasabugan ng turbo, sa kanya pumupunta. Yung nakikita niyo yung mga mapping ng mga sasakyan na yun. Tapos yun, ang kadalasan daw na napapansin niya sa mga mapping is tinatanggal talaga yung mga fault codes para hindi magkaroon ng check engine. Very risky yun, no? Kasi syempre, for example, tinest drive mo, di ba? Ikaw na parang walang kumbaga ang ni-request mo lang, gusto ko lang ng malakas na tune. Gusto ko may power, gusto ko may pigatong sasakyan. Tapos di test drive kayo. So, naisalpak na't lahat din test drive kayo. Hindi mo alam kung meron bang mga nakatagong fault codes or whatnot, not unless chinek mo talaga kung ano yung itsura ng mapping mo. Gusto ko makita yung mapping ko, pero kung hindi mo na alam, hindi ka na aware kung ano itsura or anong ginawa dun sa mapping mo, meron bang mga tinanggal na fault codes and whatnot. And as a tuner kasi, kung talagang tuner yan, is kahit anong mga tanong mo, masasagot nila. Kumbaga sa doktor, kahit anong itanong mo sa doktor about sa condition mo, about sa gamot na iti-take mo, sasagutin nila yan. Dok, para saan ba tong gamot na to? Sasagutin nila to. So si Black Box, kunwari tinanong ko, para saan ba yung boost limit na yan? Bakit hindi pwede or bakit risky na tanggalin yung boost limit na ganyan? So explain niya, ganito kasi yan, ganyan. Minsan i-explain niya in simplest terms pa na mas may intindihan mo. Kaya ito, dito na tayo sa stage 2. Tapos inas ko anong itsura po nung mapping ko ngayon nung stage 2. Ngayon, if afford nyo mag-dyno tuning, it's worth it. Kasi kumbaga isang beses lang din yan kumbaga parang pag binili nyo yung sasakyan nyo, pang matagalan na yan, for long term na yan, kung paano binili nyo yung sasakyan nyo. So ganun din sa pag-tune, hindi naman yan ipapatune nyo na parang monthly papalitan nyo, every year papalitan nyo, not unless you're into drag racing, yung nangangarera kayo, nagda-drag race kayo. So pag ganyan, talagang kailangan ng constant modification sa sasakyan, not just the tuning itself, pero pati yung parts syempre papalitan mo. Pero kung for daily use lang, na that basically means you want something na for long term and low risk or no risk at all. So dun kayo sa mapapagastos kayo, masakit sa bulsa, pero alam nyo malinis, alam nyo safe. So yun lang ma-advise ko. It's up to you guys. So look for reputable
tuner. So marami naman, especially sa Manila, maraming reputable na tuner dyan. Don't just opt in sa mga, alam mo na, yung mga nagmamarket sa FB na kumakalat ngayon na 10K for mapping, mga ganun ba na scenario. So medyo maging maingat kayo sa mga ganun, and better usisain nyo. Usisain nyo, alamin nyo, like if you are really interested to, work with that tuner para sa sasakyan mo, then at least you have to, kumbaga, treat them as doctors. Tanungin nyo kung ano yung mga dapat nyo malaman about sa sasakyan nyo. Tanungin nyo yung ano yung mga dapat nyong malaman about sa magiging condition ng sasakyan nyo after ng tune, and ganun. So never hurts to do your research din naman on your end. So lahat naman tayo may phone, may Google, so we can easily search, look it up sa internet, para at least we have a glimpse, or we at least have an idea about sa tuning. So yun lang guys, we'll do a long-term review with this tune, so we'll see, we'll do more updates, tapos biyahe tayo ng Manila, so matetest natin tong capability ng stage 2 na remap natin. Yung una kasi parang base map lang yun. Pero naramdaman mo na may pagbabago. Opo. Tapos tumipid siya. Tipid niya kahit tataw. Unlike dati na ang takaw niya. Oo, kasi bansa over kasi yung ginawa nila. Basta lang. Nagbukas sila, nag-open sila ng crudo. Akala nila doon talaga manggagaling yung power. Kaya hindi nakatimpla. Kaya magtataka ka rin, ba't niya sinira yung turbo eh. Tibay-tibay pa naman ang turbo ng Mitsubishi. Yung ginastos mo lang sir, Opo. ano ba yung walang bang pinalitan mo ron? Pinaka-cartridge niya? Cartridge po yung laman ng loob niya. Kasi sabi okay pa naman daw yung housing eh, yung paglagyan ng Importante yung housing, original pa siya. So pinalitan mo ng replacement. Mas maganda pa rin yung original. Opo. Hindi niya ginastos yung housing mo. Kaya nga po eh, yung dito ako nun sinimulang habulin nung high ace. Tapos binubuntutan na ako. As in talagang dinidikitan niya yung puwet ko. Tapos yun nakahanap siya ng tempo, overtake siya dun sa sa amin nung bus. Nakita ko nga kurbada eh. Kaya baliw yun. Kasi may truck doon sa harap mo pa. Bali tatlo kayong kinuha niya eh. Oo, sabi ko loko to Para lang maano ako eh. Unahan ako eh. Tapos hinabol mo rin siya eh. Oo. Tinitignan mo. Kabisado na niya yung sasakyan niya. Kala ko bago pa lang sa kanya yung sasakyan niya. Medyo kabisado naman niya. Kasi kung hindi mo masyadong kabisado yung sasakyan mo, yung napanood kong video mo, hindi ka ganun magpatakbo eh. Oo, kailangan kabisado. Alalay lang pagka eh. Apat pa yung in-overtake mo eh, medyo malalayo pa yung distance nito eh. Kasi nakita ko talagang sinusubukan niya ako layuan eh. Iniiwan niya ako eh.
Kahit siya, alanganin yung mga overtake niya nun. Oh, siraan pa. Hirap dito pagka may nasiraan dito lugar na ito. Tapos kumpada pa. Grabe ang responsive niya na. Ang responsive niya na po. Ramdam ko yung ano niya. Stage 2 na siya sa Ramdam ko yung piga niya oh. niya. Stage. Yung una medyo may delay pa eh. Ramdam mo eh. Nasa basic ka lang sir eh. Kumbaga base lang eh. May usok pa. Parang tinanggal lang natin yung ano eh. Tinanggal lang natin yung talagang unang structure na mali. Usok mo sa pan lang, yung talagang piga lang na arangkada. Oo. Pero manipis. Oh, ganun lang. Ayan natin. Iba na yung hatak niya sir. Meron siyang ano. May unti-unti. Meron siya. Meron siyang Pero ano lang parang yung compare yung sa dati na pagka ganun po, grabe yung parang pusit eh. Sobra sa murugo. Parang humipak muna siya eh bago ano. Ito kung talaga magtitiman ka lang talaga ng ano, Fuel. power. 180. Doon sa paakyat mamaya. Wow. Shucks. Dapat yan pagka nagre-learn ito sa Parang masalimaw dapat po ito ah. mawala yung usok na yan pagka nagre-learn ka. Kaya nga sinasabi namin ni Alin kung maaari gamitin mo muna yung base mo hanggang Sa base. isang Oh. change oil para wala tayong makitang ganyan. Kaya nga eh. Pero bala ko rin magpa-change oil na rin po eh. Kasi masyadong malabnaw yung pinalit nung una eh. Na ano. Fully synthetic ba? Opo, fully synthetic. Sa bagay pagka mga ganitong modelo kasi talagang na-advise kasi ng kasa fully synthetic eh. Pag modelo. Pero pwede na yung ano, semi, di ba? Bala ko magpalit ng ano lang yung medyo mas malapot. Semi. Grabe yung hatak niya. Try natin may aircon. Anong pangalan mo? Aaron. Nagda-drive ka na rin? Ayos ah. Matic. Huwag mo akong gagayahin ah. Takaw disgrasya yung ano. Pero sa una alalay lang. Pagka hindi mo pa sanay, huwag mong pipilitin. Kasi yung sa pagdadrive nadadaan sa experience yan eh. Nahahasak yan. Oo. Pag sa una na hindi mo pa kaya, huwag mo ipipilit. Pagka di mo pagamay yung ano, sasakyan. Wala naman, di naman sumusunod yung usok. Pagka Opo. talaga yung arangkada, mag-arangkada ka lang naman. Pero manipis. Tama naman. Para Maganda, maganda okay yung siya. parbot. Opo. As hindi tulad nun dati, itim na itim talaga yung usok nun. Na itim. Hindi pa ganito yung takbo niya sir. Opo. Ito, grabe, mas naging aggressive to. Solid to. Ito talaga yung ano, Yan yung ito talaga yung ano, packet. Grabe, oh. Kaya talaga sir, pagka talaga tuner yung gagawa sa sasakyan. Solid. Naka 4th gear ako.
dun sa dati. Halos wala eh. Sir, walang Halos wala eh, oh. Pero kailangan ko pa rin po kaya ipacheck yung ano, turbo. Big mo na sir. Obserbahan po muna. Yun lang, naabutan ng traffic. Traffic yata. Pwede tayong bumilta. Doon tayo iikot sa kabila. Ay, may ikutan po? Oo sir. Tatagalan tayo dito. Ah, sige nga po, turo nyo nga yung shortcut na yan. Malaking bagay yan. Meron palang lusutan dito. Tapos ang labas tuba po. Oo. Oh. Lalabas. Ayan po yung pasokan na yan. Yung pasokan na yan. May tinatayong kwan yan eh. 3 building. Ah, pero ano siya. Sikip. Pag may mga duwang truck dito. Laking building yung mga ginagawa niya. Uy, DMCI. Mga DMCI. KSM. Monsilio Chris. Ano yun? Ah, parang ano? Kondo? Oo, ganda talaga yan sir. Ah, 3 building na tagi-18 floor. wow. Ganda ng hatak niya sa segunda. Bali pa sir ano, Konting tapak ko lang dun. Hindi ko kailangang pigain eh. responsive na no. Oo. Kaya dapat magiging matipid itong sasakyan mo sir kasi pitik-pitik ka na. Depende na lang sa kwan, tapak mo na yan. Ito, may mataas dito. Ano yun? Kwan yan, hotel. Ay, hotel. Pababa lang yan sir. Walang kausok-usok guys. Solid. Tapos mas mas halimaw ngayon. Satisfied sir. Opo, solid. Na-exceed niya yung expectation ko. Ayos ah, may daan pala dito. Sir. Oh. Hindi ka na mapagod sa biyahe pagka ganito yung power ng sasakyan. Uy, patay ka. Sige sir. Bababa kaya yan? Ang ambulansya. Saan niya dadaan yun? Wala naman tayo nadaanan ng aksidente doon. Ah, baka may pipick upin. Oo, may pipick upin yun. Yung truck naman dun, nasiraan lang po, di ba? Oo, Wala naman kasi silang nabangga eh. wala. Ah, ito na pala yung sa ano. Ito yung parang market po nila, di ba? Or ano. Oo, dito sa taas yung market nila eh. Barangay Hall. Gym. Dito yung pinakasakayan po ng Oo, tuba. dito. Turning point. Ayos yun ah. May lusutan pala dun. Munisipyo naman to. The police station. Hmm. Ito ang munisipyo.
simula niya lang. Pag kayong aarangkada. Gaan ng kaha sa pakiramdam mo, no, sir? Opo, solid. Totoo yung sinabi ni Boss Allen, kaya niyang kaya niyang lagpasan yung unang remap eh. Ay, oo. Yung unang remap mo, di. Mataas yung calculated load mo dun eh. Kaya kumakain lang ng crudo yung remap mo na yan eh. Hindi ka nabibigyan ng magandang power. Oo. Walang check engine, sir. Wala po, malinis. Solid. Pag yung aarangkada lang, may parang bumubuga siya na konti. Pero hindi siya yung... Thanks! Love you!